Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, itong Kabiradalan Channel, at pag-usapan natin itong dating privilege speech nitong si Congressman Romualdez, ang ating Speaker of the House. Ito, ating papasadahan itong mga pinagsasabi niya na tila ba lintik na tinamaan siya mismo ng kanyang mga pinagsasabi. Ito, panoorin natin ang kanyang video. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong Bakit hindi mo sagutin ang mga tanong ngayon? Tungkol dyan sa isyu ng BICAM report na blanko-blanko. Saan ka ba ngayon? Nagtatago ka na? Hindi ba yan ang yung pinatamaan mo dyan ay si Vice President Sara? Ngayon, ikaw na naman ang aming sasabihan ng ganyan. Saan ka ngayon? Sasagutin mo yan dahil accountability mo yan. bayan na malaman ang katotohanan. Gusto namin malaman ang katotohanan kung paano nyo ginawa ang budget ng 2025. Yung GAA. Magpaliwanag ka naman po dahil accountability mo yan. Accountability is not optional. Accountability is not optional. Ito para sa iyo ito, ha? Accountability, sir, is not optional. Transparency is not negotiable. Transparency is not negotiable. Kailangan namin ng transparency, sir. Magpaliwanag ka naman. Huwag kang magtago. Pinagsabihan mo yan si Sara Duterte noon. Ngayon, ito ang aming sasabihin. Magpaliwanag ka, huwag kang magtago. Buti pa nga itong si Vice President Sara Duterte noon. Hindi nagtatago. Bagkus, sa bawat ibinabato ninyong kalukuhan sa kanya, nagpapa-interview ka agad. At galit na galit pa. Nanlilisik ang mga mata. Dahil walang katotohanan yung pinaggagawa ninyo sa kanya. Ikaw ngayon, ipaliwanag mo rin. Huwag kang magtago. Di ba't ikaw mismo ang tinamaan sa pinagsasabi mo ngayon? Dati, pala. Sa'yo bumabalik ang lahat ng privilege speech mo. Buti pa si Inday Sara. Matapang na humaharap sa mga ibinabato ninyong akusasyon. Ikaw, mayroong akusasyon ngayon tungkol sa BICAM report. At huwag mong sabihin na wala kang kinalaman doon. Dahil imposible talaga. Ikaw yung anay na sumisira dyan sa Kongreso eh. Those entrusted with public funds must be prepared to explain. Explain mo. When it was disbursed and how this Paano mo dinibus-burst? Ano yun? Paano mo ginasto ang mga budget dyan? Paano nyo ginawa? At bakit may figure na pagdating sa Pangulo at pinirmahan at nagiging GAA na? Ang pinag-usapan natin dito hindi GAA, kung hindi yung BICAM report na blanko-blanko. Yun, sir, ipaliwanag mo, sir. Huwag kang magtago. Ilang araw na. Simula nung siniwalat ni President Duterte at ni Congressman Ungab itong BICAM report na blanko-blanko. Until today, wala ka pang say. Buti pa itong si Chis Escudero. Kahit klarong-klaro na, nagpalusot pa rin. Palusot kahit pisat.
Ikaw na lang ang hindi pa na-interview eh. Ikaw pa ang walang paliwanag, samantalang ikaw naman talaga ang pinakamay kamay dyan. Di ba? Apat kayo eh. Apat kayo ang malaking responsibilidad dyan sa BICAM na yan. Vice Senate President at ng si Grispo, ikaw, Speaker at si Saldico. Apat kayo. At sa iba pang at dalawang Secretary General ninyo sa Senado at ng Kamara at ng mga membro. Kunti lang kayo eh. Magpaliwanag ka naman. Sa iyo namin ibabalik itong mga pinagsasabi mo kay Vice President Sara. Ikaw na naman ngayon ang magpaliwanag sa amin. Pira din ito eh. Mas malaki pa nga ito sa issue ninyo kay Vice President Sara Duterte. Yung confidential funds. Ikumpara nyo doon sa kalaki ng budget ng Pilipinas na tinutuli. Billion. Yung kay Sara, 100 million lang. Plus. 100 million plus. Samantalang itong budget ng 2025, apektado ang lahat ng Pilipino. Dahil lahat ng opisina at departamento ang babadgetan ninyo dyan. Resources were utilized. Hindi ito personal. Hindi rin ito personal. Trabaho lang ito dahil amin pira namin yan. Pira ng mga taxpayer yan. Hindi ito personal. Naghahanap lang kami kung anong ginagawa ninyo. Anong ginagawa? Transparency ang kailangan namin dito. Lumabas ka na at magpaliwanag ka kung ano ang nangyari. Bakit blanco pa dyan sa BICAM, pagdating doon sa presidente ay may pundo na, may figure na, may numero na. Sino ang nag-fill the blank? Sino ang nagpuna doon? Wala kang kinalaman, sir? Okay lang. Kung wala kang kinalaman, magpaliwanag ka naman. Sinabihan mo nga si Vice President Sara doon na magpaliwanag siya. Hindi magtatago. Ngayon, sino ang nagtatago? Ikaw siya. Mahalata, sir. Kung hindi ka lalantad. Buti pa si Vice President. Magpapa-interview ka agad at mag-answer sa lahat ng mga ipinupukol ninyo. Ngunit ikaw, ngayon, saan ka naman inilagay ng Diyos? Saan ka na ngayon nilagay? Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala. Ito ay usapin ng tiwala. Pananagutan ito, sir. Ito ay pananagutan ninyo sa amin. Ano ba itong bansa natin? Bakit siya ang nagiging ganyan? Speaker lang man ito. Bakit siya na ngayon ang pinakamakapangyarihan dito sa bansa natin? Nang dahil sa inyo, sir, nagiging ex-president na lang yung pinsan mo. Ng taong bayan. Instead of providing clarity, we have seen attempts to shift the narrative. Instead daw nga maghatag ng magbigay ng kapaliwanagan, nagsiship daw ng mga ano yung sinasabi niya? To create distractions. Nag-create ng mga distraction para mailihis daw ang isyu. Ngayon, kayo ang naglihis ng isyu. Mga diversionary tactics. Ika nga. Hindi si Vice President, wala naman siyang kapangyarihan noon eh. Pinagtulungan nga siya ng gobyerno. Ikaw yung gumagawa ngayon ng mga diversionary tactics. Ngayon, lumabas na naman itong
sumulpot na naman itong issue ng ICC para mailihis niyong issue dito sa BICAM report. Bigla na naman nag-hearing itong Tuadcom. Bigla ninyong gusto nyong may mag-viral na naman ng mga issue at matabunan ang issue ng BICAM report. Hindi namin ito tantanan, sir. Ipopokus namin ito kahit ilang kahit ipadakip nyo pa si Duterte sa ICC. Kahit ipadakip ninyo para lang matabunan ng issue at gawin ninyong content yung si President Duterte para makalimutan namin ang BICAM report na issue. Hindi namin tantanan ito, sir. And to fabricate stories. Sino ang nag-fabricate ng story, di ba? Ikaw? Lahat ng mga pinagsasabi mo dyan sa privilege speech mo, sa kasamang palad, ikaw ang tinamaan. Ika nga, tinamaan ka ng lintik. Let me remind everyone. Let me remind you. Truth is resilient. Truth is resilient. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred institution. Secret nga. Ginawa mong kalukuhan dyan. It is the embodiment of the people's will, and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Nako, what a big word. Ang mga patakaran at seguridad ay hindi linalabag. Paano ang BICAM report? Sinusunod nyo ba ang proseso? Hindi nyo ba linalabag ang proseso? Di ba? Ikaw ang tinamaan ng lintik. Bumalik sa iyo lahat ng privilege speech mo. Di ba? Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang. Ang paglabag sa mga iyan ay kawalan ng galang sa amin. Mantakin mo, blanco, pagdating sa presidente at pinirmahan nagiging mayroon ng figure. May mga numbers na. Not million, but billions. O diba, ikaw ang tinamaan ngayon? Sa taumbayan ng ating pinaglilingkuran. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. It is a big, breach of trust lang. Putol na ang bridge sa aming trust sa inyo, sir. Dahil matagal na. Matagal na kayong halata na gumagawa ng kabalbalan dyan Mas lalo na ngayon, itong malaking issue ng BICAM report na pinirmahan ng ilang mga kasamahan ninyo at ng Senado, kahit wala pang figure. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people kayo ang tinamaan dyan. who elected us to serve. This House operates on the principles of the rule of law. Principles of the rule of law. Wala nang law. Kayo ang bumaboy sa law Transparency and accountability. Transparency and accountability. Ginawa nyo ba yan? Hindi transparency yung ginagawa ninyo sa bicameral. Kasi ang final ninyong report, ilan lang kayo at hindi pa nakatelevise?
Kaya nga nagabalangko kasi walang nakatingin. Hindi transparency, hindi clarity. Oh. Kung hindi pa ito na busisi ni Congressman Ungab, tiba-tiba kayo. Malas nyo lang kasi nautingkay Diba Tagalog sa nautingkay? Nakalikot Kinakalikot ni Duterte Ito talaga si President Duterte, oo. Tuloy, ipapadakip na naman siya ng ICC. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. Stands. My colleagues, I call on you to stand with me. Nagtawag pa. Nagtawag ng kakampi. Ito namang mga buhayang maliit, magpapalakpakan ito. In defending this institution. Defending institution. What a big word, no? Anong dipinsahan ninyo dyan na hindi man niya namin inaano ang konstitusyon? Kayo pa nga ang may planong pakialaman yan para magiging prime minister kayo. Ang konstitusyon pinagdiskitahan ninyo. Tapos sasabihin mo ngayong, we defend our constitution. Ang sarap ng pagkabigas mo, sir. Para kang Amerikano Ibulol ka lang naman. Palakpak mga hinampak. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ang Kongreso lang ba? Ang dignidad ng mga taong bayan, hindi? Ano ba? Bakit? Inaano ba namin ang Kongreso? Ikaw talaga. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban namin ang katotohanan. Ang katotohanan kung ano ang ginagawa ninyo sa budget ng 2025. Katotohanan ang hinahanap namin. Saan ka ngayon? Lumabas ka na. Utot mo. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. Palakpak na naman. This is not about personal interests. Hindi It is ito about- personal interest. Personal mo yan. Huwag mo kaming lukuhin. Personal na ninyo yan. Hindi interest ng mga nakakarami ang iniisip ninyo. Dahil kung interest talaga namin mga maliliit, ay inayos nyo. Wala kayong isyo ng ganyan. Saan nyo gagamitin yung pera? Ang laki-laki. Kinuhanan nyo pa ng budget ang DepEd. Siniro nyo pa ang budget ng PhilHealth. Loko-loko. About preserving the integrity of the House of Representatives and ensuring that it remains strong and a credible voice for the Filipino people. Come on. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. Asan We yun? should not allow individuals to ruin Accountability. Asan yun? Transparency. For the Filipino people. Naririnig nyo ba itong mga pinagsasabi ninyo? Saan yun? this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. Nagpatama pa. Mga followers daw ni BP Sara ay mga bulag. Nagbubulag-bulagan. Nako, kami mga followers, walang bayad. Ang pumapalakpak sa inyo dyan, mga supporters nyo yan may budget. At nagbulag-bulagan ang mga followers ninyo.
Kayo ang tinamaan sa pinagsasabi ninyo eh. May mga followers na nagbubulag-bulagan dahil gusto nila magkaroon ng budget. Malapit ng eleksyon eh. Kahit na anong gagawin ninyo gagawin para lang magkaroon ng budget. We owe it to the Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Finally, I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. Oh, and his palakpak na naman. administration. Palakpak. Together, we will continue to advance the reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Para daw sa kinabukasan ng bawat Pilipino ang pinagsasabi nito. Paano ang magiging kinabukasan namin kung ang mismong sektor ng edukasyon ay walang kinuhunan nyo ng budget at iniligay ninyo sa mga unprogram na mga institusyon? Ginagyan nyo ng budget ang mga unprogram? Paano magiging brighter future ang mga Pilipino kung magkakasakit ito, mamamatay dahil walang PhilHealth? Magiging bright bang future ng mga bata kung kulang ang mga classroom? Paano yon? Kayo ang magiging brighter future, kayong nasa mga kasama mong mga buhaya dyan. Nagsilakihan ang mga tiyan nyo eh. Nagsigandahan ang mga pamumuhay ninyo. Yung iba dyan, nagkaroon ng artista ban. May mga Hermes na bag. May mga, Louis Vuitton. Ang iba naman ay nagkaroon ng relo. Rolex. Rolex Iwan ko kung ilan ang nabili na. Hindi lang Rolex. May brand ba na Patek? Ayun, Patek ang pangalan. Patek ang pangalan na brand. Samantalang kami mga Pilipino, ang kinakain namin, putik. Putik lang kinain namin. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Reject. Reject daw nila ang mga accusation. Paano ito ngayon? Let us reject sa accusation. Let us focus on what truly matters. Serving the people. What a big word. Serving the people. And strengthening the institutions that uphold our democracy. Let us stay focused, steadfast, and committed to the great job we are doing. It is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you, and may God bless the Philippines. Mabuhay ang Kongreso! Mabuhay ang Kongreso! Patay ang Pilipino! Ito. Mabuhay ang Kongreso! Patay ang Pilipino!
Well, mga kabirada, no, anyong masasabi ninyo dito sa pinagsasabi ni Martin Romualdez na siya mismo ang tinamaan sa kanyang privilege speech? Comments down below. Thank you and syukuran.